Sigurado ka bang mapupunta ka sa langit? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 7, verses 24 to 29, and I read it for you. Everyone then who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was its fall. Now when Jesus had finished saying these things, the crowds were astounded at his teaching, for he taught them as one having authority and not as their scribes. Sigurado po ba tayo na tayo ay mapupunta sa kalangitan? Sa totoo lamang po, ang Panginoon, ang kanyang plano, ang kanyang pangarap, ay sama-sama tayong mapupunta kasama niya sa kalangitan, sa katapusan ng mundo. O kung tayo ay mamatay, tayo ay pupunta sa langit at hindi sa kung saan paman. Yan ang plano at pangarap ng Diyos. Isang paraiso, isang relasyon at pagsasamahan na walang hanggan. Sa ating mong binasang Ebanghelyo, tayo po ay binigyan ng paghahalintulad. Ang pagtatayo ng isang tahanan sa buhanginan at pagtatayo ng tahanan naman sa matibay na pundasyon sa bato. Ang ating pubang pananampalataya ay nakatayo sa buhanginan o ito ay nakatayo sa bato. Pagdating ng mga pagsubok, mga suliranin, dahil nga ito'y nakatayo sa buhangin, madali itong matutumba. Kung ang pananampalataya mo ay ganoon, isang pagsubok lamang, aaray ka na at iiwan mo na si Jesus. Hindi ka na magtitiwala at tatanungin mo pa siya, bakit nangyari ito? Nasaan siya? Ngunit sa isang disipulo ni Jesus, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, oo, may tanong man, may pag-aalinlangan man, no, may mga pagdududa man, pero hindi siya bumibitaw. Ang kanyang pananampalataya ay nakatayo sa matibay na pundasyon sa bato. Kung nais nating makasama si Jesus sa katapusan ng mundo, ito po ang ating laging tingnan at gawin. Ang pananampalataya ko ba ay matibay na nakapundasyon sa bato? Si Jesus ang bato. Siya lamang at wala ng iba. Sa kahuli-hulihan ng panahon, tayong lahat ay magsasama-sama. Pero ngayon na tayo ay nasa mundo, galingan po natin sa paggawa ng tama, ibigay natin ang ating sarili sa mga gawaing banal at palalimin ang pananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng isang pananampalatayang solido at matibay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po!